Mr. Chair, of course, based on the request, we will evaluate and then kung titignan namin, Mr. Chair, kung there's available excess revenue because ang program fund could only be unlocked if there is an excess revenue certified by the Bureau of the Treasury. Correct, correct. Oh, so kaya nga ako'y nagtataka. Imposible magawa ito lahat ni Saldico na walang kakunaybans diyan sa loob ng DBM. Mr. Chair, I don't think so Senator na mangyari ito. Isa pang corporation, High Tone Corporation, which is connected to Zaldico rin, makikita ho natin dito na nagamit rin po yung unprogrammed appropriations to a tune of about 814 million pesos. So pag kinonbine ho natin yung mga projects awarded to SunWest and High Tone, lumalabas po almost 47 billion pesos po. Hindi, lahat na ho yan, but sa ang program, lumalabas is almost 6 billion pesos. Unprogram lang yun. Unprogram. Unprogram lang ho yun. Thank you. Yeah. Thank you for pointing that out. Thank you, Mr. Senator De La Rosa. Thank you. Before Yeah, that, the Senate President first. before that, just one question, Mr. Chairman. Because I will be leaving shortly, I will be meeting all your wives. Spouses. Because there will be an oath-taking of the Spouses Foundation of the Senate. But speaking of the Senate, tatanungin ako sigurado ng mga asawa nila eh. Puro mga senador ang binabaril eh. Bakit ba, ano ba yung I want to clarify, Mr. Engineer Hernandez. Ano ba yung sinasabi ng abogado mo merong 6 na senador kang babanggitin? Ano ba yun? Your Honor, ang banggit niya po siguro yung laman po ng computer ko. Actually, may mga congressman po na nandun na hindi po senador yung laman nung computer ko. So fake news yun, ha? May 6 na senador na nunumbrahan mo daw. Mga congressman yung nasa computer mo. Yes, yung nasa computer ko po, congressman po. Okay, thank you. So fake news nga. O naligaw si Raymond. Diba? Anyway, basta yung ating media, ingat naman tayo sa mga fake Yeah. news. Kanina umaga, may napanood na naman akong fake news tungkol sa sarili ko. Hindi ko alam na nangyari yun eh. Mr. Senate President, I agree with you kasi maraming mga insinuations, nabanggit, Senator Sherwin Gatchalian, Senator J.B. Ejercito, kung sino-sino na lumalabas na pangalan. That's why we need to clarify kasi ikaw ang kinukote nung lawyer. And nasa national news ito eh. So in fairness to our colleagues, na hindi naman talaga nabanggit at wala namang katibayan, babanggitin na nakabitin at ikaw ang reference, you know, the Senate President has to really clarify this matter. Because this is a sensitive issue. Hindi ba? Imagine, Senate Finance Committee, biglang sasabihin ng lawyer mo na, of course, he did not name names, ano? Pero may mga insinuations na sumunod, binabanggit yung mga pangalan. So for the record, Engineer Hernandez, hindi totoo yun. Hindi po, Your Honor. Alright, thank you. Mr. Chair. Follow up ko lang doon. Hindi na, Kahit na ikaw time ko na. Time ko na. Time mo na yan. Yes, sir. May 7 minutes ka. Bryce, during the interview ng abogado mo, si Raymond Porton, Attorney Porton, sinabi niya na pinagalitan ka pa daw niya. Bakit ka daw namimili kung sinong sasabihin mo? Totoo ba ito? Hindi po, Your Honor. Ako po ang nagalit sa kanya kasi mali po yung information na lumabas. Ikaw ang nagali sa kanya. Hindi naman po. Pero sa Pinagsabihan interview ko po niya, siya. sabi niya, pinapagalitan ka niya dahil namimili ka lang kung sinong ilalaglag mo. Hindi lahat sinasabi mo. Hindi po, Your Honor. Ako po nagsabi kay Attorney Fortune na wag naman maglabas ng information na wala pa naman tayong ebidensya. So sa ngayon, pinalitan mo na si Atty. Porton o siya pa rin? Siya pa rin po, Your Honor. Oh, siya pa rin. Tapos hindi kayo magkakaintindihan. Ano ba ito? Patuloy pa rin ang inyong relationship kahit na nagkababanggaan kayo? Sinabi ko naman po na pag inulit niya pa po, hindi ko na po siya ko-consider, Your Honor. Mr. Chair, may I move that next hearing, Atty. Porton be invited here? Because mabigat yung sinabi niya, Mr. Chair. Dahil
Ito'y parang sort of... Consult tayo sa legal kasi ano yan, abogado yan, lawyer eh. Yeah, we have That's to invite him as... lawyer-client relationship. Tingnan We have- natin. Tatanong muna Yes, tayo sir. sa mga abogado. Hindi tayo abogado pareho eh. We have to invite him as a resource person, Mr. Chair. Dahil it's like a sword of Damocles hanging over our heads. Pag sinabi niyang gano'n, dapat pa klaruhin ninyo. It can be anybody. Pwede ako, pwede siya, pwede si Senator Risa, pwede si Senator Bam. Dapat maklaro ito. Kaya sana maimbitahan si Atty. Porton. I got the feedback. Sir. That's confidential yun. That's attorney-client privilege communication. So, Pero bakit niya sinabi sa media, Mr. Chair? ikaw, hamonin mo na lang. Huwag na dito. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Pero Mr. Chairman, yung kliyente na mismo, dinideny yung sinasabi ng kanyang abogado. No? So, Sige, Mr. Chair. Sa Soler, Mr. Chair, yung binhanap natin na tao na gumagawa ng fake na ID, andito ba? Torigusa? Halika. Archibald Torigusa. Engineer, Siguro, may utang pa to sa inyo, no? Your Honor, malaki po utang pa sa 24 amin. million, ano? Opo, Your Oh, Honor. yan. Mamaya, tanungin natin. Mr. Chair, yung movement ng resource person papunta sa upuan, deducted yun sa time, Mr. Chair, ha? per segundo yung pagbilang nila. Kaya nga. Mr. Torigusa, nakapag-oath ka na? Kanina? Opo. Ikaw ang tinuturo na gumawa ng fake na ID dito sa kay Engineer Alcantara at Engineer Bryce Hernandez. Is it true? Bago ko po sagutin, magandang araw po sa inyo, Mr. Chair. Diretso na kasi maubos yung time ko. Sagot ka kaagad. Ano po, hindi po akong gumawa or nagpagawa po ng mga Sino? IDs po nila. Ako po ang sinamahan ko lamang po sila sa membership counter upang magpagawa ng mga cards nila ng membership. Actually, Your Honor, kung mabibigyan lamang po ako ng pagkakataon, pwede po sana na kung mariretrieve po yung CCTV, nandun po yung occasion na nakapila po silang lahat, pumipirma po, at dala po yung mga So let's IDs. go to the point, the main point of the issue. Bakit ibang pangalan nila nakalagay sa ID? Hindi ko po alam yon, Your Honor. Kung sila ang tanungin ko, hindi rin daw nila alam. Kayo daw nagbigay. Alam mo, mabigat ito ha, because kung totoong kayo ang nag-facilitate sa pag-manufacture ng fake ID para ito mga taga-DPWH kahit na illegal sila na maglaro dyan sa casino, nagiging instrumento kayo. You are not only an accessory, you are an accomplice to the crime na inubos nila yung pera ng gobyerno sa paglaro dyan sa Soler dahil kayo ang nag-facilitate. At yung pag-facilitate ninyo ay talagang krimen yan. Falsification. Gumawa kayo ng ID na ibang pangalan para hindi sila matuntun. Your Honor, Sino ang gumagawa ng ID doon sa Soler? hindi ko po talaga alam, Your Hindi Honor. nga. Sabi mo nga, yung nakapila sa- sila doon. Opo. Sino ang nag-ooperate doon? Sa membership counter po, Sinong mga tao doon? yung mga empleyado po ng Soler, So, dinay mo ha na hindi ikaw ang nag-facilitate na pag-issue hindi ng po talaga, fake. Your Honor. Ako po, kung ang sinasabi ko nga po, kaya ko pong panindigan ng aking salaysay. Kasi ano po meron pong, kung may re-retrieve lamang po yung video, lahat po sila doon, nakapila po sila So, doon. sino ang nandoon, nagbibigay ng gumagawa ng ID? Magbigay ka ng pangalan. Ano po yun iba-ibang, ano po yun empleyado po, papalit. Sige, magbigay ka ng pangalan para ipatawag natin dito. Alam nyo, naubos ang pera ng Pilipinas dahil sa inyo Pina-allow nyo sila doon maglalaro ng fake na ID. Kaya
Hinigop nyo yung pera ng DPWH. Your Honor, kung mamarapatin niyo po, Oh. nung makilala ko po sila, naglalaro na Sa, po. balik lang tayo sa tanong ko. Opo. You can give me names kung sino ang gumawa ng ID nila. Wala po akong knowledge, sir, pagka-pangalan po eh. Pero yung mga... Sino nga ang tao doon? Ikaw nga nag-escort doon, papunta doon. Sino gumagawa ng Hindi ID ko na po nila? maalala, sir. Your Honor, since 2022 pa po yung pangyayari po na yun. Sure ka, ha? Opo. You can be cited in contempt pag nagsinungaling ka dito. Hindi po ako nagsisinungaling. Ikaw lang ang hindi milyonaryo na makukulong ngayon dito. Lahat yan, milyonaryo yung bilyonaryo yung na-contempt namin. Ikaw wala kang pera, pero sasama ka doon sa baba. Ako nga po, Your Honor, yun po ang kinakasama ko ng lubog, siyempre. Huwag ka lang umiyak. Huwag ka lang umiyak. Hindi po, ang inaano ko lang po, Hmm. yung pati yung mga anak ko, saka yung nanay ko na nananahimik po. Kami po, lumalaban lang po ng pareha sa buhay. Alam ko, empleyado ka lang dyan eh. Pero yung nga lang, tulungan mo kami na makuha ang katotohanan. Kaya ka pinatawag dito. Kasi kung alam namin na ikaw na diretso, hindi ka na namin tanungin. Papusasan ka na namin diretso. Kaya tinatanong ka namin para malaman namin kung sino itong malaking sindikato na ito eh. Parang paggawa Kasi- ng programa hanggang pag-implement, hanggang sa paglustay ng pera na nakamkam nila. Kasama kayo sa sindikato dahil kayo ang nagbigay ng ID na Hindi, fake. hindi po talaga ako. Okay, wala kami ibigay na pangalan. Wala po kasi po akong kinalaman. Ma-retrieve mo Your yung Honor, talaga. CCTV doon na kung 2022, hindi malabo na. Sabihin naman ng CCTV na good for 1 month lang maximum yung retention ng memory ng CCTV namin. 2022, malabo na. Kaya I am relying your human memory, not the CCTV memory. Your Honor, pwede pa pong pagbasihan yung membership card nila. Kasi real time po yung pictures po nila doon eh. Yung kung ano po yung picture nila doon, yun po yung araw na nagsipirma po sila nung ginagawa nila yung card. At doon din po nila prenisinta yung mga IDs. Okay, sige. Hanapin namin yan. Opo. You're not yet off the hook, ha? Papatawag ka pa rin namin. Okay lang po, Ha? Your Ha? Honor. Maraming Thank you. salamat po sa pagbibigay nyo na po ng Salamat. chance sa akin po. Dr. Ronald, Yes, sir. paano kayo nagkakilala ni na Bryce? Yun po yung meron pong insidente po sa Soler na pagbaba ko po ng hapon is meron po kaming players. Naglalaro po sila sa ibang tables, maingay po sila, masaya po sila. Ngayon, ang pagkakasabi po sa amin, sila po ay mga sabungero at mga kontratista. Ngayon po, si Mr. Loren Cruz, may nakakilala po sa kanyang tiga sa kanila, which is pinakilala lang po ako kasi mu-order po sila ng pagkain, na-decline po sila. Kaya po pumasok yung point na yung pagpapa-member po nila. Pinaliwanag ko po sa kanila na yung kung ano po yung pribilehiyo pagka magiging member ka po ng isang casino po. Meron ka pong makukuha na libre pong pagkain, na libre na inumin, na libre na hotel rooms. Basta po naglalaro ka. Sayang naman po kasi kung naglalaro po sila, ma-accumulate po nila yun, makakakuha po sila ng libreng Kailan yan? yung October way back 2022 po, kung matatandaan ko po. Mr. Chair. Opo. Pasensya na po kayo, Mr. Chair. Continue. Opo. Ito po ang aking salaysay na Sige. Gaano kahaba naman yung salaysay mo? ay ano lang po ito, 3 page lang po. Sige, okay. Opo. Kasi Ronald, hindi naman naka-charge sa'yo. Hindi naka-charge sa akin, sir, ha? Sige. Tuloy. ako si Archibald de los Reyes Torregrosa, may hustong gulang Filipino na ninirahan sa 2203 P. Florentino Street, Sampaloc, Manila. Matapos mabatid ang aking mga karapatan sa ilalim ng umiiral na batas at nanunumpa ng maayon sa batas at malayang kusang loob na nagsasalaysay. Ako po ay nagsasalaysay ng buong kusang loob upang klaruin ang aking pangalan at maglahad ng pawang katotohanan lamang
base sa aking Pasabit personal na kaalaman. Sabit mo na lang yan, yung may sustansya na lang pag-usapan natin. Paano kayo nagkakilala, paano umabot doon sa nag-apply ng membership card. Yung po yung, ito po yung ano. Sige, diretso mo na lang doon kasi alas 12 na. Apo, yung po yung kinikwento ko po sa inyo po, Mr. Chair, kanina po, na kung bakit ko po sila nakilala. Yun po yung kasi pag araw-araw po ako sa casino, alam po namin yung mga bagong mukha din po doon at mga bagong... Tapos na tayo doon. Paano sila nakapag-apply ng membership card? Magkaiba yung membership Apo, card. bumalik po sila po. Sandali. Apo, Magkaiba yung membership card saka yung fake ID, hindi Apo, ba? opo. Okay, paliwanag mo yun. Yung membership card po, kasi para po makakuha ka ng membership card is kailangan po ng valid government-issued ID. Kailangan po yun para pagkuha niyo po ng card. Which is, pinaliwanag ko po sa kanila. Tapos, nag-decide po sila siguro after 3 to 5 days na bumalik po sila ng casino. Which is, pagdating po nila, in-inform po ako ni Mr. Loren na nandyan na po sila. Kung pwede daw tulungan ko po sila ng pagpaprocess po nung mga cards po nila. Makikita mo naman po doon po sa CCTV na sinamahan ko po sila doon sa pila. Which is yung mga bagong member din po, pumipila din po. Dala sila mga government-issued ID. Opo. Oh. Sige. Opo, pumipila din po sila. Tapos pagdating po doon sa counter, pag tinawag na po yung pangalan mo, pipirma ka po, tapos pipicturean ka, yun po yung lalabas po doon sa card mo. So apparently, yung mga fake ID na, yung mga fake na pangalan na, yung mga aliases na yung isinabit nila doon. Hindi ko po alam, Your Honor, Hindi nga. sila... Yun ang lumalabas sa kanila. Anong pangalan sa membership card? Kung ano Halimbawa, po yung ilagay po nila doon sa lisensya po. Or kung ano po yung mga valid issued government IDs Okay. na... So ibig sabihin, wala kang kinalaman doon sa kanilang mga fake ID, yung government-issued ID like driver's licenses. Wala kang kinalaman doon kasi pagbalik nila, dala na nila yon. Opo. Thank you. Your Honor. Thank you, Mr. Chair. I would like to go to DBM. Yes, Mr. Chair. Layo, sir, no? From casino to DBM. Ako'y nagtataka kung bakit ganito na lang ka powerful si Saldico na siya na ang chairman ng Appropriations Committee ng House at the same time, para na rin siyang secretary ng DBM at the same time, para na rin siyang secretary ng DPWH. You know why? Kasi, dito sa records natin, for 2024 only, yung unprogrammed appropriations, particularly doon sa SAGIP, strengthening assistance for government infrastructure and social programs, 200 billion plus ang na-release ninyo and 155.8 billion ni-release nyo sa DPWH. Ang program ito, Ngayon, sabi ni D.E. Alcantara, pupunta sa kanya si Saldico, nagsasabi na meron kaming ilalagak sa inyo na pera, na pondo, gumawa ka ng listahan. Tapos, pag gumawa na si Alcantara ng listahan, submit niya kay Saldico. So, ang tanong ngayon from Saldico, ito ba'y sinabit niya kay Secretary Bunuan or diretso na sa inyo? Bakit nakapag-release kayo ng SARO sa mga ghost projects sa Bulacan na galing sa program appropriations? Mr. Chair, Sige. we only act on requests coming from the agency, not from the Congress. So in this case, this comes from the Department of Public Works and Highways, Mr. Chair. Okay, Engineer Alcantara, sa pagkakaalam mo, pag-submit mo ng listings ng project kay Saldico, binibigay pa niya kay Secretary Bunuan para Sir, si Bunuan mag-request sa DBM? Sir, hindi ko na po alam yung after nung nagbigay po ko kay Kong Saldi. Hindi ka nagtanong. Hindi na po ako nagtanong. Basta sa kanya ko lang po pinapasa by Viber po. Okay, so assuming na ito ay sinasubmit ni Saldico
to Secretary Bunuan being the head of, tama ba sabihin ko, Hope, head of procuring entity, si Secretary Bunuan in this case? No, Mr. Chair, No. he is the head of the agency. Head of agency. Kasi isasubmit niya ito sa inyo in the form of agency budget, Special budget request. ano? Special budget request, Mr. Chair. Special budget request. Isasubmit sa inyo. Ngayon, pag nag-certify ang Bureau of Treasury na merong available funds, magbigay ka agad kayo ng SARO para dyan. Correct? Mr. Chair, of course, based on the request, we will evaluate and then kung titignan namin, Mr. Chair, kung there's available excess revenue because ang program fund could only be unlocked if there is an excess revenue certified by the Bureau of the Treasury. Correct. Correct. Oh, so kaya nga ako'y nagtataka. Imposible magawa ito lahat ni Saldico na walang kakunaybans dyan sa loob ng DBM. Mr. Chair, I don't think so Senator na mangyari ito. Bigyan pa ng additional 1 minute or 2 minutes additional? 2 minutes, sir. 2 minutes, sige. 2 Last, minutes. 2 minutes. Yes, Sige. yes, Senator Win. Nag-interject ka naman sa akin, so ako. Kay Engineer Alcantara, pag nagsasubmit kayo ng project, meron bang flood control, feasibility study, detailed engineering, coordination to the local government, isang mahabang listahan, meron bang ganun? Wala po. Just title and amount po. Actually po, nanggagaling po sa mga sections. Dahil may mga identify na po kaming location, mga karuktong po ng mga nasimulan So po. walang feasibility study. Meron pong bayan na meron pong feasibility. Pero yung sinabit nyo yung mga sinasubmit nyo sa unprogram, yung mga typical lang. Title and amount lang, Your So Honor. walang feasibility study, walang detailed engineering, kasi Yes, Your buo-buo Honor. siya eh. Title and amount lang Yun po. nga sinasabi namin, Yusek Toledo, these are not shovel-ready projects. Bakit nalabas yung pondo kung hindi siyang shovel-ready projects? Yan ang nanggaling na kay Engineer Alcantara. Mr. Chair, we have a certification also coming from the agency that is ready for implementation based on the forms and even the submission and even our documents will show you. At the same time, Mr. Chair, given that yung under the administrative code, sila po dapat ang may mandato to identify, plan, secure funding for programs, design, construct, or undertake pre-qualification bidding and award of contracts of public works projects. So, mean to say, sila po talaga ang Napakadali lang. mag-identify, Ang Mr. Chair. tanong dito, napakadali lang. Bakit ang bilis ninyo makapag-release ng SARO galing sa program funds? Yun lang ang tanong namin. Anong influence meron si Saldico sa DBM? Bakit kapag siya ang naglagak ng pera, particularly sa first district ng engineering district ng Bulacan, bilis kagad na isyuhan nyo ng SARO? Mr. Chair, we don't know what is the Congressman Saldico as far as 5.1. the influence niya sa project. Because that is already Hindi ako by nagtatanong. agency po. Hindi ako nagtatanong ng influence sa project sa inyo, Wala sa po. DBM. Wala Bakit po. approve ka agad? Mr. Chair, we only follow what is being Or prescribed by the guidelines. ganito. Baka hindi ay ikaw nilalapitan. Baka yung boss mo. We don't know that. Ha? I don't know with the chair. Ganito lang. Bakit nagwa-wonder ang Pilipino? Bakit ang bilis ninyo makapag-issue ng SARO doon sa mga unprogrammed projects na nagiging ghost projects? Itong tanong talaga eh. Ito ang tanong. Bakit ang bilis ninyo makapag-issue? Sabi nga ni Sinwin, that should be, ang standard nyo is shovel ready. Meaning, pag issue na ng SARO, pag-implement, tabol kagad, pala kagad, ganon. Oh, ito'y ghost projects. O paano kayo nakakaroon ng shovel ready na ghost ang napuntahan? We don't know Ano about, ito? Mr. Chair, we don't know about the ghost. Kasi ghost project could only be determined once it's not being approved as one. The reason po, hindi namin malalaman, Mr. Chair, kung ghost siya o hindi. Kaya nga, once Pero yung as to preparation or submission po ng budget, ang nanggagaling lahat po dyan because we have also
charter to follow na kung hindi namin i-release based on the request at nag-comply lahat po sa requirements, then kami naman po ang mananagot. So, based on our charter, we follow what is in our charter and of course, release the document based on that charter, Mr. Chair.